So sa video na ito, yan, i-share natin yung mga expenses para magka-idea rin kayo kung magkano nga ba yung mga magagastos dito kapag pupunta kayo sa Chiang Mai. So itong i-share ko is based lang sa personal experience ko ng pag-travel dito sa may Chiang Mai. Maaring maging iba yung maging experience nyo or maging pareho. Bali, gawin nyo lang tong guide or may mga tips din kasi akong i-share dito para makamura talaga kayo sa magiging travel nyo dito sa may Thailand or dito sa may Chiang Mai, Thailand. So start natin sa pre-departure expenses. Meaning, ito yung mga nagastos ko before yung flight natin. Unahin natin sa flight ticket natin from Manila. So nabook ko yung ticket ko Manila to Chiang Mai, one-way ticket ng 1,826 pesos. So one way lang po yun kasi ang plano ko nga Manila to Chiang Mai, tapos Chiang Mai to Bangkok, tapos Bangkok to Manila. So separate na yung expenses para dun sa mga magagastos ko sa Bangkok. Ito, lahat ng magagastos muna natin sa Chiang Mai. Tapos ang next kong nagastos na pinrebook ko na is eSIM for 10 days, 50 gig na data, internet, 335.6. Pero sa Klook yata to is mga nasa 346. Bali may discount na 10 pesos kasi may parang Klook cash ako doon kaya nabawasan ng 10 pesos. Tapos nabawasan din pala to kasi ginamit ko yung Klook code ko na WonderJ Klook. So kapag may mga eSIM or hotel, mga activities, gamitin nyo lang yung WonderJ Klook para sa mga discount nyo. Next is yung hotel natin sa Chiang Mai. So sa Chiang Mai pala, ang magiging accommodation natin is dalawa. Isang hotel tapos the rest is hostel na tayo. So for hotel, ito pinrebook ko to via Agoda. So ang nagastos ko is 1,600 for one night. Kasi madaling araw na kasi ako makakarating dito sa may Chiang Mai. So mga 2 AM na ako nakarating sa hotel. Kapag hostel kasi walang 24 hours na reception. So wag kayong magbubook ng mga hostel. So hotel talaga yung ibinook ko para may matulugan lang ako for that night. So nabook ko to through Agoda, and also kapag nagbook ka ng hotel sa Agoda, meron din tayong Agoda code na 10% off. That is WonderJ Agoda. Gamitin nyo na lang para makaredeem kayo ng 10% na discount. Tapos yung sa hostel naman natin is mamaya ko i-share kasi sa mismong hostel ako nagbayad. Next is Chiang Rai Day Tour. So isa na day tour na binook natin is yung Chiang Rai. Kasi parang ito yung medyo malapit siya sa may Chiang Mai. So ang nagastos ko dito is 413.5. So baka magtaka kayo, sobrang mura. Ang original price kasi nito sa Klook ay 2,320 kapag join-in tour. Pero nabook ko kasi ito ng sale nung like may 11,000 na off yata si Klook. Ito yung mga nabook ko. So nakasave talaga ako. Next na nabook ko is Elephant Sanctuary half-day visit. That is 536.9 pesos. So ang original price nito kapag join-in tour sa Klook is 2,610 pesos. So yun nga, huwag kayong magtaka kung bakit ako nakasale. Huwag kayong magtaka, medyo mura talaga kasi nga nabook ko siya sa Klook ng may sale, kaya swerte. Kaya yun yung tip ko sa inyo, abang-abang kayo ng mga post ng Klook ganyan or Agoda ganyan, tapos gamit kayo ng mga codes para mas makamura kayo sa mga tickets nyo sa mga tours, hotels, mga ganyan or activities nyo dito sa may Chiang Mai, Thailand. So total for the pre-departure expenses ay 4,713. Proceed tayo sa day 0. Travel tax, pagdating ko sa may airport, sa may NAIA Terminal 3 kasi yung airport natin dyan sa Manila, ang binayaran ko is 1,620 pesos. Tapos pagdating ko dito sa may Chiang Mai International Airport is nag-withdraw ako ng 10,000 baht. Ang ginamit ko is GCash card. So, ang conversion nun is 17,637. Kasama na po yung charge ng withdrawal doon na 220 baht yata. So, ang tip ko sa inyo, kapag mag-withdraw kayo ng pera, i-maximize nyo na lang yung withdrawal. Yung sa tingin yung magagamit nyo talagang magagastos nyo para yung 220 baht, isang beses lang kayong matcha-charge.
kasi sayang din. Tapos, ayun, nasabi ko rin naman to dun sa tip ko dun sa may first vlog natin nung pagpunta dito sa Chiang Mai. Sarado na kasi almost lahat ng mga store, yung kamari, yung mga pagkuha ng SIM card, pati yung mga foreign exchange. So wala talaga, mag-withdraw ka talaga ng pera. Next nating nagastos is yung Grab natin from airport to our hotel sa may Old Town. So that is 160 baht. So sa day 1 natin sa may Chiang Mai, ang ginawa natin is nag-join tayo ng Thai cooking class. So ang nagastos ko doon is 92 pesos. Nabook ko yun through Klook. Bali, isa rin yun sa nakasale kasi yun sa may nung nakasabay nung mga tours na binanggit ko kanina sa pre-departure. Pag original price noon is 1,622. So nakamura talaga ako doon. Next is nagastos natin orange juice 25 baht, coffee 90 baht, night market sa may Taipei Gate 90 baht. Tapos hostel natin dito nagbayad na ako ng 3 days and 2 nights na 760 baht. So ang total natin sa day 1 is 965 baht or 1,641 pesos. Tapos for day 2 naman, ito na yung Chiang Rai day tour natin. So ang naggastos ko dito is 7-Eleven na breakfast natin, so 70 baht, Coke 25 baht. Tapos, yung lunch natin sa day 2 is kasama na doon sa Chiang Rai day tour natin. So, libre na yon. Tapos, pagbalik ko ng Chiang Mai, ang dinner natin is nag-pad thai tayo. Tapos, smoothie. That is 140 baht. So, for day 2, ang total is 235 baht or 400 pesos. Tapos, sa day 3 naman, ito na yung sa may Elephant Sanctuary natin na half-day visit. Kasama rin yung lunch doon, so free na yung lunch. Ang binili ko na lang is 7-Eleven breakfast, that is 85 baht, coffee 60 baht. Nagbayad ulit ako sa hostel ko kasi nag-extend ako ng 1 night, 380 baht. Tapos nag-bolt ako ng 25 baht. Yung bolt para siyang Grab din pero mas mura. So check nyo na lang, compare nyo na lang kapag nagbo-book kayo kung saan yung mas mura doon kayo. Tapos pumunta ako sa isang coffee shop na Early Owl. So 190 baht yung nagastos ko doon. Tapos nag-bolt ulit ako papunta sa massage area, 45 baht. Nag-massage ako ng 200 baht. Tapos bolt again papunta sa ating hostel, 41 baht. And for dinner, kumain ako ng khao soi, 60 baht. So ang total natin for day 3 is 1,086 baht. And ang conversion nun is 1,847 baht. Tapos day 4 naman natin, ito chill itinerary na to. So breakfast, nag-breakfast ako sa isang parang breakfast place. Ang pangalan is Cathy. So ang kinain ko dun is parang French toast, tapos meron akong smoothie. Ang nagastos ko dun is 314 baht. Tapos nag-laundry ako sa hostel ko. Yun yung maganda sa hostel ko, may laundry sila, 100 baht. Tapos nung hapon is umikot ako sa mga temples. Ang may entrance fee lang is yung Wat Chedeng Luang, 50 baht. Tapos nag-lunch ako sa may Kiat Ocha, 120 baht. Tapos tumambay ako sa Fern Forest Coffee, that is 290 baht. Tapos yung nagbook ako ng Bolt to airport ng 71 baht. So ang total natin sa last day natin is 945 baht or 1,607 pesos. So yung mga nagastos natin sa Chiang Mai, Thailand for 5 days and 4 nights solo travel, ito na yung mga breakdown. Travel tax 1,620 pesos, transportation 582 pesos or lumalabas 116 per day, eSIM card that is 336 pesos, accommodation 3,538 pesos or mga 800 per night, food 2,651 pesos or parang mga 530 per day. Tours, tickets, and other fees, 1,546 pesos. So, ang total expenses natin is 10,273 pesos. Hindi po kasama yung round trip ticket natin kasi depende po yan sa mabubook yung flight, and also hindi kasama yung mga tips na binigay sa mga guides, ganyan, or mga tips nyo sa mga kinainan nyo, ganun. So, ang total expenses natin is 10,273 pesos for 5 days na. So, grabe, di ba? Sobrang mura dito sa Chiang Mai. So, yun nga, yung tips ko sa inyo. Una, mag-abang na lang kayo ng seat sale. Kasi may nagsi-seat sale naman ang Cebu Pacific. Pangalawa, mag-abang din kayo ng mga sale nung kunwari sa mga activities ng Klook, ganyan. Pangatlo, gumamit kayo ng mga codes, kunwari sa Klook
Yan, meron tayong Klook code, that is WonderJ Klook para sa 5% discount. And also sa Agoda, sa mga hotels nyo, 10% discount for WonderJ Agoda. Yung mga ganun. Tapos sa mga pagkain naman, yan, masasarap naman yung mga Thai food. Tapos mga mura lang talaga siya. So, syempre, depende pa rin sa inyo yan kung magagastos kayo. Kamari, lagi kayong kakain sa mga mahal na kainan. Doon talaga mapapamahal kayo. Tapos, depende rin sa mga activities na itatry nyo. Yun yung mga matitip ko sa inyo. Ang tip ko rin is magstay kayo sa Old Town or Old City ng Chiang Mai para accessible lahat yung mga kainan, 7-Eleven, ganyan. Tapos yung pick up ng mga tours nyo within doon lang. Kasi doon talaga marami. May makikita kayong mahal. Mayroon ding mga mura na accommodation. Pero mas preferred para sa mga first timers sa may Old Town na kayo magstay. Gaya nung ako first time ako doon kasi nagstay. So sana makatulong tong reference, itong gastos natin sa may Chiang Mai, Thailand. Kapag nagbabalak mong pumunta sa Chiang Mai, will be your guide. Pero pwedeng maging iba pa rin yung magastos nyo. So this is WonderJ kasi boarding na tayo papuntang Bangkok. Saying bye-bye and see you sa Bangkok mga ka-Wonder. Ingat po palagi.